Binigyang pagkilala ng isang party list sa Kamara at ng pribadong grupo ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa Kalayaan, Palawan dahil sa kanilang pagtindig para sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. Samantala namataan naman ang dalawang warship ng China sa ika-14 na maritime activity ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. May report si Patrick De Jesus. Tiniyak ng West Philippine Sea Block sa Kamara ang suporta para palakasin pa ang munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan. Kabilang na rito ang panukalang batas para sa sapat na pondong ilalaan sa karagdagang infrastruktura at social services sa Pag-asa Island na tanging okupadong feature ng Pilipinas na may sibilyang Pinoy na populasyon sa West Philippine Sea. Ilan pa raw sa mga proyektong kailangan sa isla ay housing units, multipurpose hall, legislative building at road network. Mga around 400 million. 462 million, around that ballpark figure. So hopefully, makaupo pa kami, masinsin pa natin yung kanilang mga plano at makapag-propose tayo para makapasok dito sa current budget cycle. Muli ring binigyan diin ng WPS Block ang pagsusulong ng mandatory West Philippine Sea Education Bill sa mga eskwelahan. Kapag alam ng mamamayan ang katotohanan tungkol sa West Philippine Sea, mas mahirap tayong lokohin o malinlang at patahimikin. Kalayaan! Akin ito! West Philippine Sea! Akin ito! Iginawad naman ng Akbayan Party at Atin Ito Coalition sa mga LGU official ng Kalayaan, Palawan ang West Philippine Sea Heroes Award. Pagkilala ito sa pagtindig ng tinaguriang Kalayaan 16 para sa karapatan at soberanya ng Pilipinas, kung saan pinatawan sila ng travel ban ng China matapos ideklara sa munisipalidad bilang persona non grata ang ambasador ng Chinese Embassy dahil sa kanilang mga pahayag. It is ironic that China banned Filipinos from entering their territory, but it is them, sila mismo and their ships, who are desperately trying to trespass in our seas and islands. The ban is a badge of honor. If defending our seas earns the ire of a superpower, then that ire is worn with pride. Nandito po ako hindi para sa aking sarili, kundi para po katawanin ang ating mga magigiting na mamamayan ng bayan ng Kalayaan. Wala po kami kung wala po sila. Sa amin sa Kalayaan, ang lahat ay bayani. Na kahit kailan ay hindi natin isusuko. Sila po'y nakakaalam ng coordinates ng entire Kalayaan Island Group. You are now listening to Water Beats. Sa pamamagitan naman ng musika, ipinahayag ng iba't ibang grupo ng mga kabataan sa isang musical event na inorganisa ng Atin Ito ang kanilang suporta sa laban para sa West Philippine Sea. Nagsilbi rin itong educational forum kung saan ipinaliwanag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa mga lumahok na estudyante ang kahalagahan ng paninindigan para sa karapatan at soberanya ng bansa na suportado ng domestic at international law. Hindi tayo katulad ng China na ginuhitan natin ng siyam na guhit at sinabi natin ang buong South China si atin na. No? What we're just, our position has always been the 200 nautical mile exclusive economic zone plus the Kalayaan Group. Our fight in the West Philippine Sea is intergenerational. The reason why we need to reach out to more people, to be more educated, to be more aware of what we're fighting for. Samantala, sa kabila ng namataan na dalawang warship ng PLA Navy ng China, matagumpay na idinaos sa West Philippine Sea ang 2 araw na multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, US Indo-Pacific Command at Australian Defense Force. Tampok dito ang pinakabagong guided missile frigate ng Philippine Navy na BRP Diego Silang, habang lumahok din ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Kasama nilang naglayag sa pagsasanay ang USS Dewey ng Estados Unidos at HMAS Toowoomba ng Australia na may Seahawk helicopter. Ginamit din ang iba't ibang aircraft, kabilang ang FA-50 jets, Super Tucano, Cessna Caravan at Sokol helicopter ng Philippine Air Force
habang lumipad para sa Australia at US ang kanilang mga Poseidon Maritime Patrol aircraft. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.